Ang taknan, hapit na, na si Yesu Kristo mubalik. Mubalik man siya alang sa paghukom kanimong kala sa tanan. Sa ako ni kala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo balik, basin maglangan ka, dili kayo di ka madala. Ang taknan, hapit na, nasa kalibutan, hukman ya. Basi ang mga buwag mo, dili ang may kang Kristo, at kayo di ka sa imperno. Pusa ako ni kala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik, basin maglangan ka, dili kayo di ka madala. Pusa ako ni kala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon. Si Kristo mubalik, basin maglangan ka, dili kayo di ka madala. Dili kayo di ka madala. Dili kayo di ka madala. Mayong gabi sa liwat mga kauturan kag dalayawan ang Ginoo nga aton ini ikatatlo nga gabi sa aton nga stewardship compliance series mga kauturan kag inigin himo naton nga kabahin sang aton nga simana sang pangamuyo because we believe that it is only by the grace of God nga kita mangin compliant mga kauturan, no? Karon nga gabi ang aton nga tema ang pagginawi, no? Sa kabuhi sang isa ka tulugyana, no? The lifestyle of a steward. Ano ba lang aton nga estilo o kon pagginawi mga kauturan, no? Ang aton nga kinabatasan, ang kinasagaran. Now, according to stewardship definition mga kauturan, ginsiling dire, ang pagkatulugyanan, isa ka pagginawi, kon estilo sa pagkabuhi sang isa ka tawo nga may buhi nga relasyon kay Kristo.
ginbaton niya ang pagkaginoo ni Kristo, kag nagalakat upod sa Dios, kag nagapangabudlay bilang iya ahente sa pagpatikang sang iya buluhaton, sang buluhaton sang Dios diri sa duta. Sa hindi pa naton mga kauturan na padayonon ining sahi sang pagtuon mga abyan, akon kamo pangabayon sa pagbuylog upod sa akon samtang kita pamalandong sa pulong sa Ginoo. Mahigugmaon nga Dios sa sining takna sang kagabihon, yari ang imo katawhan sa bugos Ginoo nga nasakupan sang West Vincent Conference, kag sa tagsa ka mga kaabyanan, mga kauturan sa iban nga mga lugar, ari kami Ginoo agod tun-an ang kinabuhi, ang lifestyle sang isa ka tulugyanan, kung paano kami magkabuhi sang balaan kag matutom nga sahi sang tulugyanan. O Diyos, amon ginaagday mo balaan espiritu nga magagiya kag mag-ubay sa amon, puni kami sing kinaalam samtang patpat sining mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so stewardship is what? A lifestyle of one who has a living relationship with Jesus Christ, accepting His Lordship, no? And walking in partnership with God and acting as His agent to manage His affairs on earth. So makita natin din mga kauturan, it is what? Stewardship must be a lifestyle. So kung ikaw isa katulugyanan, you need to live a life of a faithful steward. Kag ini mga kauturan, nahimo na nga estilo naton, and we walk with God in partnership with Him. Partner ta ang Ginoo mga kauturan, no? Stewardship, it is about our relationship, no? A living relationship to Christ as our Lord, and we are His managers para patikangon o kon padayonon ang bulahaton sang Dios diri sa dota. So amo na mga kauturan ang pagginawi, no, sa kabuhi sang bilang tulugyanan. Ano ang ginatawag nga pagginawi o kon lifestyle? Ang imo pamaagi sa pagkabuhi. Ano ba lang aton nga estilo sa pagkabuhi? Buhaha bala kita, extravagance balang aton nga panggastos, o kung nagapatuyang bala kita, indulgent bala kita mga kauturan, o kung tama naman sa aton ka kuripot mga kauturan, okay, maalwan bala kita, no? So ang imo pagpili sa kinabuhi, ang imo choice mga kauturan, no? Ano ang imo nga choice? Kung ano ang imo pamatasan nga na forma. So that is a lifestyle, okay? So ginsiling pa diri sa Pilipos, okay? So ang pagkatulogyanan na sentro lamang sa pagkaginoo ni Kristo. So stewardship, it's about who God is or who Jesus Christ is, and it is not all about us, no? Hindi kita diri amo ang main subject, no? Kundi kita mga kauturan, ang tanan ta ginahimo, this is not for us, but this is for our obligation. This is all about our relationship to Jesus Christ as the principal owner, as the creator and Lord of our lives. So, ang tawag rin mga kauturan sa gisiling sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 9 to 11, okay? Busa, no? Ginbayaw siya sang Dios sing mataas gid, kaginhatagan sing ngalan labaw sa tanan nga mga ngalan, agod nga sa ngalan ni Jesus ang tagsa katuhod magapilo, no? Sa langit kag sa duta, kag si dalom sang duta, kag ang tagsa kadila magatuad nga si Hesukristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. So makita naton diri mga kauturan kung basahon naton ang preceding verses from verse 5, ginsiling dira nga hope ninyo ini nga hunahuna nga yara man kay Kristo Jesus. So as a steward, we are mandated, no? We are admonished, no? Ginalaygayan kita nga kung ano ang hunahuna sang Ginoo, amo man ang ginahuna-una sang tulugyanan, no? Hope ninyo ini nga hunahuna nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway sa Dios wala niya pagkabiga nga magpakatupong sa Dios nga butang nga pag-agawon kundi nagkari sa dagway sang ulipon, kag sang nakita sa bayan sang ulipon nangin matutom siya tubong sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus. Busa ang Dios nagbayaw sa iya
kag sa mataas gid kag ginhatagan sa ngalan labaw sa tanan ngalan. So makita naton mga kauturan diri nga though he was in the form of God, yet nagkari siya sa pag-alagad, no? He took the form of a steward, of a servant, willing to serve. Tiyan mo na mga kauturan, si Kristo iyang equal with God in position, in attributes, in power, yet he humbled himself. No? Ti mga kauturan, nagpaubos siya. But on the other hand, si Lucifer iyang tinuga, naghuna-una nga butang niyang agawon ang puder sa Ginoo. Ti gano'n sa ginbagsak sa mga kauturan. So hindi pwede nga agawon naton ang posisyon sang Ginoo o kun Kristo. Kay siya manunuga mo kag manunubos. So he must be always at the center. Siya pirmi mga kauturan ang labaw. Amo nang siling sa Biblia nga higugma ang Dios sa bugos mong tagipusoon, sa bugos mong kalag kag sa bugos mong hunahuna. Okay? So it is all anchored to Jesus. It is all focused to Jesus Christ. Now, 1 Timothy, matod pa ni Pablo kay Timoteo sa isulat, kag ini ipahayag sa nagakaigo nga tion, sang bulahan kag isa lamang nga makagagahom, ang hari sang mga hari kag Ginoo sa mga Ginoo. So mga kauturan, that is stewardship. It's all about the lordship of Jesus Christ, nga siya among Ginoo sa atong kabuhi. So himuon naton nga lifestyle ang pagkilala sa iya nga Ginoo. Kay kung nagatahod ka sa Ginoo, mahadlok ka nga mag dinaya o kung maghimo sing focus dira mga kauturan nga dishonest with yourself and with God, hindi ka matutom nga tulugyanan. So ang pagkaginoo ni Jesus magabuyok sa aton palapit sa Dios kag maghugpong sa aton sa paghiliosa sa Dios. So just like a magnet, it will what? Bring us more closer to God and to one another. No? Ang pagkaginoo ni Jesus magadulong sa aton sa pagpasakop sa aton kaugalingon sa iya, sa pagpaidalom sa mando sang Dios, kag ang Dios amo ang magakontrolar sang aton bugos nga kinabuhi. So amo na mga kauturan, kung kita nasintro kag nagpasakop sa Ginoo, gintake ta si Jesus Christ nga atong Ginoo, we are automatic ang Ginoo na amo ang nag-lead kag gahom sa atong kinabuhi nga ang aton lang isiling siling pa sang aton former CPUC director, yes Lord, I will follow you, no? Amo nang servant and master relationship. The servant will always say yes Lord. Okay? So ang pagkaginoo ni Jesus magadapit sa aton sa pagkumbuya upod sa Dios sa iya palangumahan. So the lordship of Jesus Christ, this will what? Led us to work in partnership with Him, to work in His vineyard. No? Though, ang pagkatulugyanan mga kauturan, this is otherwise known as steward of the gospel. No? We are steward of the truth. So tanan naton nga pagpangabudlay sa kalibutan, nagapangabudlay kita materially, pero ang output sinagyapon ministry, simpre kay may share dira ang Ginoo, yung kilala mo sa hindi nga mga budlay ka lang, nga tanan mo kinitaan, imo lang, ti self mo lang gid. Ang guwa mo na, selfish ka, kaya mo ng lifestyle mo. Pero kung ang lifestyle mo, in all your ways, you acknowledge Him, you seek God first. Kaya ang aton nga theme for this kinkinyo mga kauturan sa stewardship compliance is God first, no? From the General Conference to the local churches, it must be God first, no? Amo na sila sa Biblia nga ako ang Alpha ang Omega, kag ang Omega, ang nauna kag ang katapusan. So unahon tagid ang Ginoo mga kauturan, and we will prosper as He promised to us. So ang kabuhi sang isa ka tulugyanan magasugod o kung nagsugod sa cross mga utod. Siling diri mga kauturan, sumugod, okay? Sang ginbato naton ang bugay sang kaluwasan. Nagsugod kita sing bag-o nga kinabuhi kag partnership kay Jesus, no, sa pag-alagad sa Dios. Okay? So sa Roma 6 ang balaan nga espiritu nagapuyo kay Jesus sa aton pagkatao kag nagahatag sa aton sing gahom sa pagkabuhi sang kinaiya ni Jesus bilang Kristohanon nga kabuhi, no? From the day that we accepted Jesus Christ as Christ preached, no? At the time nga kita magbaton kay Kristo Jesus,
Ano gani sila sa Biblia? Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus, okay, for the remission of sins, and then you will receive the Holy Ghost. No? For the promise is unto you and to your children. So makita natin mga kauturan at the date nga kita nagbaton kay Kristo Jesus, automatic ang aton lawas templo na sang Dios pinagi sa balaan nga espiritu. So amo na mga utod, it all starts from the cross, no? With Christ, no, through justification, and that is from there we undergo sanctification for us to form a character like that of Jesus Christ. Now, Efeso 3:16-17, okay, nga itugot niya sa iya suno sa kamanggaran sang iya himaya nga mapabaskog kamo nga may gahom sa tao nga nasulod pinaagi sa iya espiritu. Kag nga si Kristo magapuyo sa inyo, mga tagipusoon pinaagi sa pagtuo. So by faith, no? Amo na nga righteousness by faith, no? Pinaagi lamang sa pagtuo. Kag bisan gani ang pagtuo hindi man aton bunga gyapon sa balaan ni espiritu. Hindi naton masiling nga aton ina na siling akon pagtuo. Ti ang aton pagtuo iya gamay, no? Magamay pa sa liso sang mustasa. But you know, ang bunga sa espiritu nga amo ang pagtuo mga kauturan kagugma. So the moment we accept Jesus Christ, no, from the cross of Calvary, ang balaan ng Espiritu, magapamunga, magapanghikot mga kauturan. Kag amoy na, kung mature na kita, magapamunga sing dugang ang pagiging pagtuo. Amo na nga, grow in grace. No? So, sa katuyuan nga kamo, nga makagamot kag mapasad sa gugma. Okay? So, amo na mga kauturan, talking about relationship with Jesus Christ as Lord, we are growing in grace, no? In love, in faith, in purity, in holiness. So, pinaagi sa bulig, sang gahom, sang balaan ng Espiritu, nga si Kristo magapuyo sa aton na tagsa ka mga tagipusoon. So, ang pagkilala naton kay Jesus nga Ginoo, bunga ini sang aton eksperyensya kay Kristo. Imagine, hindi mo gali makilala si Kristo kung hindi mo ma-experiensyahan ang iyang gugma mga kauturan. Now, ginpahayag diri sa may naunang Juan 1, versikulo 9, kag naunang Juan 5:13. Okay, kag ginsiling diri mga kauturan. Okay? Iyan tong naka-experience sang kalipay, sang kapatawaran kag kasiguruhan sang kaluwasan, may bug-os nga pagsalig sa Dios, nga batunon niya siya nga Ginoo sa iya kinabuhi. Okay? So, naka-experience sing kalipay, okay, sing kapatawaran, sing kasiguruhan sang kaluwasan. No siya may fullness of joy kag may pagsalig sa Dios, kag ginbaton niya ang pagkaginoo, no? Nga si Kristo Ginoo sa iya kinabuhi. Ti kun wala kasing experience sila, paano mo ba dawaton, no? So by faith, we allow God to work in us, kag ginbaton ta siya, kag amo na mga kauturan, hindi lang ginbaton mo siya nga manuluwas, kundi you accept Him also as Lord, no? At the start of the cross, we accept Jesus Christ as the Lamb, okay? But right now, we serve Him as our Lord. Hindi lang batunon mo siya nga karniro nga bayad sa imo sala. Pero way si Kristo nang pabilin nga karniro, okay? Okay, nagano sa nabanhaw mga kauturan as a sacrifice. He is now our intercessor, no? And He is our coming Lord, King of Kings. So, amo na mga kauturan ang multiple role of Jesus Christ sa pila ka mga stages. Hindi lang nga batunon mo ang iya pagka manuluwas. Dapat batunon mo man ang iya pagkaginoo sa aton nga kabuhi. And that is possible through the workings of the Holy Spirit. Now, in fact, in 1 John chapter 1, verse 9, kung ituad mo naton ang aton mga sala, matutom kag matarong siya sa pagpatawad sa aton kag pagtinlo, magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong, no? So amo na mga kauturan, ang pagkilala naton kay Jesus nga Ginoo, bunga ini sang aton ang gani experience kay Kristo. So nakilala ta siya tungod na experiencean ta siya mga kauturan. So we know Jesus Christ not only in theory but by experience. Siling sang ako na kilala nga pastor, siling niya, pastor, hindi lang Bible,
dapat talagang naranasan yung katotohanan. Sabi ko, Brad, okay yan. No? So, we need to experience Jesus Christ, no? Not only in theory, but in practice. No? Okay, ang pagkatulogyanan, isa kasahi sang pagginawi sa kabuhi nga nagasakop sang tatlo o kung apat ka mga stages, no? Nga magpasakop, nga magpabilin, nga maghatag, kag mag-alagad. Wow, apat igali mga kauturan, no? So, ang pagkatulogyan isa kasay isang lifestyle. It is a lifestyle of what? Of submission, of, to remain, no? And then to give and to serve. Okay? Una na mga kauturan. Tuna natin sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 10. Ano yung estilo ang magpasakop? No? Ang tulogyan ng gali, he will always submit himself to God. Now, ginsili diri sa Efeso 2:10, kay mga binuhatan niya kita, nga gintuga kay Kristo Jesus, nga sa mga buhat, nga maayo, nga ginaman, nga daan sang Dios agod nga magginawi kita sa ila. Okay? Santiago Kapitulo 4, versikulo 7 kag 8, busa magpasakop kamo sa Dios. Sumpo nga ang yawa kag siya magapalagyo sa inyo. O kung magpalagyo siya sa inyo, magapalapit sa Dios, magpalapit sa Dios kag siya magapalapit sa inyo. Tindoi ang inyong mga kamot, kamo nga mga makasasala, kag putlia ang inyong mga tagipusoon, kamo nga mga duhasing huna-huna. Mga kauturan, tama siya ka prangka ang Ginoo nga ang stewardship, no? Ang estilo, ang lifestyle sa stewardship, we are always submissive, no, to God. Dalayon kita nga nagapasakop sa Ginoo. Kag samtang kita nagapasakop ti ang yawa, nagapaninguwa man nga upangan ini. Sumpungon tang yawa. Okay? Kag siya magapalagyo sa inyo ti magapalapit ang Dios sa aton. Kag kita magapalapit sa iya, kag siya magapalapit sa aton. Ti paano ina? Tinui ang inyong mga kamot. Sa aton pa, hindi ka mag-kauti-kauti dira. Hindi yung pagtandugon ang balaan ng mga bagay nga hindi para sa imo. Kay iya na sang Ginoo. Kay sila sa Ginoo, pangawat, no? Di ba? Okay? Malakyas, 3:8, tubtob sa 10 mga kauturan. Tinui ang inyong mga kamot. Hindi lang kamot, no? Kamu nga mga makasala, putli ang inyong mga tagipusoon. Okay? Kamu nga mga duha-duha sing huna-huna. Di mo na tubay ito mga kauturan. So, makasasala kita mga kauturan both in action and in heart. Muna siling ni Pedro, Ginoo, hindi lang hugasi akon kamot kag tiil ko di pati akon ulo kag akon nga bugos na kinabuhi mga kauturan. So, it is only by submission to God, to His will, doing His will mga kauturan, that we will be able to resist the devil and he will flee from us. No? Okay? Ang estilo sa pagkatulogyanan, nga amo nga magpabilin dira kay Kristo, to remain in Christ, to abide in Christ. Matahag dira ang ginhambal ni Jesus Christ sa Juan 15 versikulo 5, ako amo ang puno sang ubas, no? Vine o kuno sang grapes mga kauturan, ti balagon nya kag kamo amo ang mga sanga, no? Ang nagapabilin sa akon kag ako man sa iya, okay? Siya amo ang nagapamunga sing madamo kag luwas sa akon wala kamo sing mahimo. Okay? So ang yabi sa kadalagan amo ang pagpabilin kay Kristo nga amo ang tuburan sang kinabuhi. So magpasakop by submission, okay? Lifestyle na mga, and then to remain in Jesus Christ. Now in Greek word, the word remain sa ato na natandaan mga kauturan, batian ko sa mga wali kag gin-check naton mga kauturan. The word remain is from the Greek word meno, meaning permanent. Hindi siya off and on. Kaya ang sanga kon imo utdon, grafting mo sa mga kauturan, kaya isumpay dito sa kundi mo sa ibutang, dapat nakat sa maayo kag tinlo siya, itapik mo sa dito kag bugusan, no? Hindi siya ma-infect sang tubig o kon may mga kagaw. Kag hindi mo na sa paghukson-ukson, kay kung hindi mo hukson-ukson ang higot, lantaw-lantawon mo kung nagtubo, hindi na mabuhi mga kauturan. Infected na siya, mapatay siya. Pero kung dito sa naka-fix,
ulanan initan, dugay-dugay, matubo sa mga kauturan. So, kita ginsumpay man kay Kristo. So, pabilin kita mga kauturan. Ang dapat ang atong pag-alagad, hindi off and on. Nga kung saan o lang, kita makadumdum. Dapat, ano mga kauturan? Love the Lord with all your heart, no? With all your soul, with all your strength. No? Magsiling nga, with all your soul, with all your life, mga kauturan. Hindi nga portion lang sa imong kinabuhi. No? Hindi lang portion sa imong tagideposoon. Hindi lang portion sa imong resources. Hindi lang portion sa imong time. But we need to remain. We need to submit. No? Now, hindi lang nga magpasakop, hindi lang nga magpabilin, kundi maghatag. Exercise ini mga kauturan mo. Kaya balaan mo, we take to give. No? Nagabaton kita para maghatag. Anong ihatag mo kunway kasing nabaton? Okay? Suno pa sa espiritu sa tagna, tanan nga butang sa kalibutan, nagabaton. Ang kahoy nagabaton sing ulan, sang init, no? Sang carbon mga kauturan. But in return, they gives off oxygen, no? Food, no? Fruit, shelter, ano pa gid? Bisan ang duta, nagabaton masing ulan, agod magpabaha. Agod mabuhi ang mga tanom, mga kauturan. Except for one, nga gintugas ang Ginoo nga hindi maayo. Nga gusto nilang magbaton. Ano na? The selfish human heart. No? So amoy na, nga himuon ta nga lifestyle ang paghatag. Because the antidote, ang isa lagi kabulong sang pagkadalok sa tagipusoon sa tao is maghatag. We allow God to discipline us, to disciple us, to give. Halimbawa, kung wain na sing bululigan, natakaan ka sang bululigan, hindi ka magkataka, that is for your good. Kaya bulahan ang nagahatag. Saan sa nagabaton? Diba, makita mo da pobre, makita mo da imo pamilya, makita mo da nga may mga guba da nga mga project na dapat buligan, may mga proyekto mga otod, hindi kita magkataka sa pagbulig. Kaya nga man, that is our training, nga mangin lifestyle nato na paghatag. Kaya actually, ang mga resources ini nga ginabaton ta sa Ginoo, mga talents, strength, blessings ini, kung gamiton ta sa bulaton sa Ginoo, kay partner naton siya. Pero kung punggan mo mga kauturan, and if you start thinking of yourself only, and thinking of others, hindi mabuild ang imo karakter. Human balay mo, guwapo imo nga mansion, but you don't have mansion in heaven, kag wala mabuild ang imo nga karakter, no? The character of Christ, which is the spirit of benevolence and generosity. So amin ang parabola sa maalam nga tao nga nagtukod sing balay sa bato, amo na makuotra na pasag kay Kristo, that is not talking about literal building, but that is talking about character building. Okay mga kauturan, so paano? By being generous, no? Kay budlay ba ang manggaranon makapalangit? Much more pagin sa imol kung hindi kita magsalig sa Ginoo, masiling ta ati mga manggaranon lang guro maghatag. Hindi mga kauturan, tanan kita, bisan ang pobre nga balo naghatag kay gusto man siya makaangkon sa blessings halin sa Ginoo. So it must be our lifestyle to share, no? To give. Mga kauturan, himuon tayo nga lifestyle, no? Okay, ano pagin number 4? Kinaiya sa pag-alagad. To serve. Amo na si Kristo, no? Nagkari siya hindi nga alagaron kundi sa pag-alagad and to give his life a ransom for many, no? Ari mga kauturan, Marcos 10:45, kaya ang anak ng tao wala man magkari nga pag-alagdon kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi nga gawad sang madamo, no? So si Kristo nagkari sa pagpangalagad. Iya ginpakita ang matuod nga kinaiya sang isa katulugyanan nga amo ang pagserbisyo, no? Ti amo na mga kauturan dito sa ordinance of humility, paghugasay ito sang tiil, siya nga master. Siya pa to ang nag-play sang role sang slave, no? Sang servant, manghugas. Di Ginoo ka, ikaw mga hugas, pero gusto gali niya kita tudluan sing lesson of humility. Nya ako nga Ginoo, naghatag sa isusulundan nga subong man maghinugasay man kamo sa isa kag isa o kung magserbisyo kamo sa isa kag isa. So amo na liwat ang sili sa Pilipos 2:5-8, hupti ninyo ini nga huna-huna iyara man kay Kristo Jesus nga bisan sa dagway sang Dios wala niya pagkabiga nga magpakatupong sa Dios kundi nagkari nga pag-agawon kundi
Ginula niyang iyako galingon nga nangin dagway sa ulipon, no? Take note of the word servant, nga natawo sa kaanggid sa mga tao, kag sang nakita sa bayon sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon. Nangin masinulondon, faithful, no? Tubtub sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa cross. So makita naton mga kauturan, ang paghatag sang aton kabuhi, hindi mahapos. Bunga ini sang kabuhi, nga ginbag-o ni Jesus, pinaagi sa gahom, sang balaan nga, espiritu. So amo mga kauturan, makita naton nga mahapos lang ang paghatag. Kung una na ihatag ta ang tagipuso ta kay Kristo, kung una na ibatunon ta ang regalo ni Kristo, because God loves us. So His love gives, no? For God so loved the world that He gave. When God said, you love me, we need to give also our time, our talents, our services, our resources, our ideas to serve, mga kauturan. Okay? So conclusion, ari mga kauturan, ano ang aton nga kabilugan nga pagtuon for this day, no? For tonight, no? So, sulitong kuliwat, no? Ang pagkatulogyanan, isa ka kinabatasan sa kabuhi. Okay? Nga gintawag kita nga magpartisipar agod magpabilin kay Kristo. Nga aton Ginoo, no? Nga kita magmahinatagon kag magkabuhi sa pagserbisyo sa Dios kag sa aton isig katawo, no? Buligan kita liwat sa Ginoo mga kauturan, kabay nga ini nga mga food for thoughts, no? Magapabilin sa aton ilabi na gid ang the mind of Jesus Christ, no? The mind of service, the mind of humility, no? The mind of sacrifice. And He is not only minding Himself, but He was minding others, no? He was bound to save the world, no? So amo ni mga kauturan, we are partners with Him. We have a living relationship with Him to save the world, no? Kabayang Diyos magbulig sa aton, let us pray. O Diyos nga labing balaan, thank you for reminding us of our relationship with you. Help us to think and ponder upon your thoughts, to have the mind of Christ, O Lord, the mind of service, the mind of love and humility, and the mind of sacrifice. O God, bless us. Kabayang amon lifestyle, liso kag ang amon tagipusoon Ginoo, imo pagabag-on. Ini amon ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi sa inyo nga tanan.